Mr. Chair, naniniwala po ako sa inyong, well, hindi ako masyadong naniniwala sa monitoring ninyo. Bakit? Aware po ba kayo na meron po kayong mga irrigation canals na natayuan na ng mga informal settler families? Yes, Madam Chair. In fact, kahit sa Cavite, ano po, yung aming Putatan, irrigation, malaki yung kanal namin no? Nung chinek ko, may mga subdivision pa doon sa taas. So, pero itong term ko po, ma'am, sorry, is that pina-identify ko yung mga properties ng NIA at nagtayo po kami ng Asset Recovery Management Office para po sinesecure namin yung titles and then nawala na pong mangyayaring garon. So during my term, meron na po kaming... Mr. Chair, I would like to request NIA to provide us with a report of this irrigation properties na meron pong mga informal settler families which we have to relocate. Kasi paano natin bubuhayin ang irigasyon kung may mga pabahay na nandun at I'm sure yung irrigation canals na yun tinatapunan pa ng basura ng ating pong mga informal settler families, which is very sad. Bakit ko to nasasabi? Dahil ito po ay nangyayari sa sarili kong distrito. Nung ako po ay alkalde, na-discover ko po ito at I was being required to relocate around 300 families in a certain area. I would name the barangay. It's Barangay Molino 2 in my district. And ang problema, hikahos na ho tayo sa pabahay. Kulang na tayo sa pabahay. And bago tayo makapanlimos ng pabahay sa National Housing Authority, uunahin natin syempre yung mga nasunugan, tinamaan ng bagyo, tinamaan ng landslide, at kung ano-ano pa. So I would like to request this chamber to demand NIA and give us a report on these properties. Dahil problema po ito. Kailangan po natin mag-resettle, kailangan natin buhayin ng irigasyon. Tama po ba ako, Mr. Chair? Yeah. Mr. Chair, tama po. Yes, NIA, please comply. And maybe if you could submit to this committee. Yeah, in fact, in Cavite, Mr. Chair, dahil wala naman ako yung pinapatubigan doon, ang proposal pa nga namin, yung aming kanal, malapad po eh. And then 17 kilometers siya mahigit. Ano po ang proposal ninyo, Mr. Chair? Ang proposal sana namin kung gagawing daan, gagawing kalsada ng Cavite. Gusto naming i-turn over nga sa inyo para gawing kalsada kasi magpo-cross siya sa mga matraffic na mga areas eh. Kung maklear po yon, willing po kami na pag-uusapan, baka mapakinabangan po ng at least magawang kalsada para mabawasan ang traffic. Dahil tuyo na po ang mga kanal na ito. Opo, hindi naman namin na ginagamit. Hindi na siya functional, ma'am. I think we should really have an inventory of these areas kasi lumalabas ito, usable pa ba? Kung hindi usable, baka pwede nang baguhin ang pagpaplano para sa mga irrigation canals na ito. Dahil alam ko meron pong mga irrigation canals na nabili na ho ng mga commercial establishments at gagawin ng mga malls o kaya commercial buildings. Tama po ba ako, Mr. Chair? Tama po, Mr. Chair. In fact, again, ulitin ko, kung matulungan kami ng local government unit sa ganung paraan, again, una, pwede naming i-turn over sa inyo yung through MUA at sana mabigyan lang kami ng certain portion para sa pabahay ng ating Pangulo naman. Isa pa hong tanong, Mr. Chair. Aware po kayo na sa aming pong distrito na meron pa hong existing na 182 hectares under the SAF-DC ng Bacoor? Tama pa ho ba yung inyong data on this? Kasi yun po ang nakikita ho namin sa comprehensive land use plan ng aming yes, pong meron, distrito. actually, meron pang natitira. Ito yung Strategic Agriculture and Fisheries Development Zone ang Bacoor. So meron pa pong area. Opo. Aware din po kayo na meron pa rin ho tayong Molino irrigation system. Okay. Yes, ma'am. Aware din po ba kayo na marami po sa mga irrigation canals na ito ay pinatay nyo na at hindi na nagagamit ng agricultural sector para makapagtanim dahil kayo po ay nautusang patayin ito? Not in my term, hindi po ako... Pero totoong pinatay na ang irigasyon? It's just a yes or a no. Pinatay po ba? O natatakot ho kayong magsalita, Mr. Chair? NIA, please respond. Check ko po, ma'am. I will check.
So, What do you mean by you will check? Well, para ho, tama po yung sasagot ko, sir. Papa-evaluate ko po yung irrigation canal kung... Mr. Chair, I am aware that the irrigation system in my district has slowly been stopped due to conversion. Although the intent of the local government unit is to preserve certain areas, and it is inside our CLUP na makikita po na nandun, nakalagay na green, ito po ay for agricultural because we want to maintain the balance in our local government unit to provide food at wag patayin totally ang agricultural sector dahil mahal ho namin ang mga magsasaka. But unfortunately, dahil po sa mga investors at sa mga land developers, ito po ay minsan ay nape-pressure po ang ibang departamento ng ating gobyerno na patayin ang patubig, minsan ay patayan pa ng kuryente para lang matupad yung kanilang hangarin na mag-develop ng mga lupang ito. That is progress, that is development. Pero yun nga, ang nagsasuffer ay ang ating food production, pagkain. So I think we should focus on that again, Mr. Chair. Dahil tila yun ang, ano bang direksyon ang pupuntahan ng agricultural sector? Magpapadami ho ba tayo ng subdivisions? Magpapadami ba tayo ng commercial establishments? O tututukan natin kung ano na ang existing na agricultural properties ngayon? Pagyamanin ang irigasyon, pagyamanin ang mga magsasaka, pagyamanin ang mga fisher folk natin para hindi mamatay ang food production sa ating bansa? I think we should set priorities on that, Mr. Chair. May penalties ho ba? O may batas ho ba tayo na nagsasaad na pinagbabawal ang pagpatay ng irigasyon sa mga agricultural lands dito po sa ating bansa? I do believe there is. And the penalty should be implemented. And there should be, DA, are you doing your job to monitor itong mga pagpatay ng irigasyon na ito? Kasi ang mandato po ninyo is to prioritize food production. How can you prioritize food production if irrigation is being killed in certain areas? DA, please respond. Yung pagpatay po ng irrigation definitely will be a shared responsibility between DA and NIA because NIA has the primary mandate to irrigate the land. Ang isa pong pwedeng tingnan namin sa ngayon, and thank you for reminding us, yung pong illegal conversion of land. Kasi yung illegal conversion po, sa pagkakaalam ko, although this law is being implemented by the Department of Agrarian Reform, has penal provisions. And my understanding, at least what I know from the field, is that the taking out of irrigation facility is a prelude often to illegal land conversion. And we are aware, Mr. Chair, that there is an AO, Administrative Order 20 of former President Fidel Valdez Ramos, which states that all irrigated and irrigatable agricultural lands in the country shall not be subject to and non-negotiable for conversion. Sabi po nga na nag-i-invest ang government sa construction ng irrigation projects tapos mako-convert lang po ang lupa. I'm sure you are aware of that administrative order, Mr. Chair. Yes, ma'am. And in fact, it also included, if I am not mistaken, areas that has firm funding commitment for irrigation is also included. Not yet irrigated, but has firm funding commitment. So would you say that the awarding of water rights of NIA to an LGU or to a province is illegal, hindi sumusunod dito sa administrative order na ito? Mr. Chair, actually, nung pinag-aralan namin yung system, talagang yung operated area o yung willing na lang po magtanim ay mababa na po eh. So instead na masayang po yung tubig, ay
may narapat po namin, kasi again, yung aming water rights naman ay pwede nang gamitin sa bulk water. Imbes na matatapon lang or masasayang lang, we opted na ibigay yung extra. Actually, ito po yung extra water namin sa i-reassign yung water rights sa provincial government para magamit po sa nainumin ng mga sa Cavite. Salamat po. Pero sa tingin ko po ay naniniwala po ako na marami pa rin hong magsasaka na gustong magtanim. Kaya lang huminto na dahil pinatayan na ho ng irigasyon sa amin pong distrito. And that is why you cannot give us farm-to-market roads for agriculture because kinoconsider nyo na nga na wala ng agrikultura. Pero meron pa rin kahit papaano. At pinapatay po ito dahil pinatay na ang irigasyon. Yun po ang katotohanan sa aming distrito. And I would like to put that on record. Thank you very much, Mr. Chair. And I hope NIA and DA can assist us on this. Dahil meron ho kayong may tanggapan po kayo sa aming munisipyo, Department of Agriculture. Yun nga lang, nagpo-focus na lang sila sa fisheries. Ang pagsasaka ay medyo isinasantabi na dahil pinatay na nga po ang irigasyon. And since I sat here as a representative of my district 2010, nagpa-plot po ako ng farm-to-market road sa aming distrito. Pero sasabihan po ako ng mga datihan ng mga kongresista na, Lani, hindi na pwedeng maglagay ng farm-to-market road dyan dahil papatayin na ang irigasyon. And that happened since then on when I was seated here. And that is the reality, Mr. Chair. Maraming salamat po.